Aklat ng mga Gawa. Gawa chapter 6 verse 1. Kaya ako lang bumabasahin, lamang kung sundan, ito po ang sinasabi, salita ng Diyos, ang pagpili sa 7 tagapaglingkod. Nang panahon yun, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagre-reklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreyo. Sinabi nila ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi na namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mangasiwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo na sa inyong mga kasamahan ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo at ilalagay namin sila sa tungkuling ito. At iuukol naman namin ang buong panahon sa aming pananalangin at pangangaral ng salita ng Diyos. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng apostol, kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaki matibay sa pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, Nicolas na taga Antioquia. Isang hentil na akit sa Judaismo. Inirahap din sila sa mga apostol, sila ay pinalangin at ito ay pinatungan ng kamay. Kaya tayo po'y manalangin sa oras na ito. Muli aming Ama, nagagalak po kami sa iyong kabutihan sa aming buhay. Salamat po sa madama namin, patuloy ang iyong pakikisama sa amin sa gitna ng aming mga pagsubok ng mga pinagdaraanan. Kayo po ang patuloy na pumupukop sa bawat isa po sa amin. At sa mga oras na ito, naihanda po ninyo ang aming puso na sa aming pakikinig ng iyong pong mga salita, ayan po ninyo na maging matabang lupa nawa, Panginoon, ang aming mga puso sa mga sandali pong ito. At hindi man ito handa, Panginoon, dahil sa aming mga naging pagkukulang, patawarin niyo po kami. Alang-alang sa iyong habag, Panginoon, kami po ay iyo pong patawarin sa mga sandali pong ito. At minsan pa, hinili po namin patuloy na pagkilos ng iyong Banal Espiritu sa aming kalagitnaan. Ayan po ito'y mangusap sa amin, sa aming mga buhay, personal, Panginoon, at sa amin ang yung mga tinawag upang maging tagapaglingkod ng iglesia pong ito, Panginoon. Muli, ito pong aming samot panalangin, kalakip ng aming pasalamat, sa ngalan po ni Jesus na aming Panginoon at aming pong tagapagligtas. Amen, amen. Sige po, tayo po'y makakaupo ng muli. So, dito po yung part 2 ng ating pong kinatalakay, po sa pagpili ng ating mga pinuno. So, salamat sapagkat ang Diyos ay naglagay ng mga tagapangasiwa upang mangasiwa po sa kanya pong iglesia. At salamat din sapagkat siya ay tumawag din ng mga ilang magiging mga tagapaglingkod na siyang susuporta, gagabay, ingat at patsapang mga mahalagang gampanin nitong mga tagapaglingkod. Purihin po ang Panginoon. Kaya sa ilang mga problemang ito na mga dumating po dito sa unang iglesia, dahil nga po may mga kapatiran na mga Helenista na kung saan ang kanilang mga babaeng balo ay napapabayaan sa pamahagi po ng mga pagkain at ng kanilang pong ikabubuhay. Ganun po kasi ang sistema ng mga bago pang naitatatag ang iglesia dito po sa Jerusalem. At kung maalala ho natin, matapos po yung conversion ng mga sumampalataya na may bilang nga po ng 3,000, ay dumagsa pa rin yung mga sumusunod na mga araw na mga sumampalataya sa atin Panginoong Yesus. Kaya naging extreme yung pong mga naging bilang ng mga naidaragdag na ito ng mga sumasampalataya. So siyempre pag dumarami, talagang nag-i-increase din ang demand ng mga pangangailangan. Kaya dito, isa sa nag-arise ito pong problemang ito na tinawag po ng mga mag-aaral ng Biblia na mga growing pains, na problema na dahilan ng paglago.
So salamat sapagkat ang mga churches naman talagang dumaraan ho tayo sa mga iba't ibang issues ng mga problema. Tama po ba, no? Wala naman hong tayong maituturing na isang ganap at perpektong iglesia. Lahat po ng iglesia ay dumaraan sa mga uri na lang mga problema sa kanilang iglesia. Internal man yan o external, ay dumaraan ho ang iglesia. Kahit sa atin ho, ay may mga buhay karanasan din ho tayo sa mga pinagdaanan po natin, ay dumaan din ho tayo silang mga problema ukol sa loob at labas ng ating pong iglesia. So, kaya nga mahalaga na maging matatag ang mga tagapangasiwa at magiging mga tagapaglingkod ng iglesia. Nang sa ganon ay hindi tayo bumagsak sa anumang tangka ng kaaway na ang kanyang layunin ay sirain, wasakin, no? Lalo na ang gawain po ng Diyos. No? Kaya nga tayo higit na dapat maging mag-ingat, no? Lalo na sa ating mga itinuturo, sa mga aral, at mga tunuturo po ng Biblia sa atin, no? So pagkat darating yung sandali na marami daw pong tatalikod sa kanyang pananampalataya at susundin din nila yung mga turo at aral na may tatak ng pagiging alipin po ni Satanas. At darating din ho yung mga mananampalataya na ang kanilang kahihiligang pakinggan lamang ay yung mga bagay na gusto lamang po nilang marinig. So, kailangan natin bilang mga mangangaral, mga ministro at mga tagapaglingkod na maging balansyado tayo sa lahat po ng bagay, lalo na sa pag-aaral, pagtuturo po ng salita ng Diyos. No? At gayon din po, ay maingatan natin, higit sa lahat yung atin ng patotoo. Kasi tayo po ang kanilang susundan eh. Amen po ba? Okay? So, ang issue nito ay hindi na ho bago rin no, sa mga naranasan din po na ilang mga churches. Ito hong pamumuno. Ano? Kaya, yaman din lamang na ito pong problemang ito ay naging pagkakataon po para pumili no, na magiging tagapaglingkod itong early church na ito na gaganap nito pong tungkulin na ito na hindi na ho magampanan ng mga ministro ni nila Pedro, no, ang mga apostol, dahil mabe-burn out sila, no? Kaya nga napakahalaga na ng delegation no? Kahit si Moses nung mga panahon na talagang ang mga Israelita hindi niya ma-address no, yung kanilang mga problema, may mga issue na problema na idinudulog po kay Moses. Kaya siya po'y pinayuhan ng kanya pong biyanang si Jethro, no, na pumili siya no, na sa bawat lipi na mangunguna para doon sa mga usapin na dinadala sa kanya ng mga Israelita, ay sila na ho ang mag-a-address po noon. Okay? So, gayon din, no? Dito sa pagkakataong ito ang isang matalinong ginawa at pagpapasya ng mga apostol na mula doon sa karamihan ng mga lupo na ito ng mga mananampalataya, ay pumili sila no, na mangangasiwa at maglilingkod sa ganitong uri ng paraan ng pamamahagi ng mga ikinabubuhay. Okay? So, naging sensitibo sila ito sa direksyon ng Diyos na ito, kung kaya nalugod no, yung pong maagi nitong lupo ng mga mananampalataya ito sa panukala ng mga apostol. Kaya sila ho ay pumili. No? Ito ang isang mahalagang bagay na kanila pong kinandaan no, sa kanilang pagpili. Kailangan sila ay may mabuting reputasyon. Sabi ni Pedro, ang kanilang pipiliin kailangan ng kilala sa pagiging mabuti, matatalino, at puspos ng Espiritu Santo. So tatlong mahalagang bagay no, na dapat taglayin itong kanilang mga pipiliin pong ito na magiging mga tagapaglingkod. And later on, sa mga churches, makita natin, no, sa panahon na ni Apostol Pablo, nagtala siya dito po sa sulat niya dito kay Timothy na ukol doon sa qualifications ng isang tagapaglingkod. Okay? So, ang salitang servant o deacon ay galing po sa salitang Grego na diakoneo. Sabihin natin, diakoneo. Okay. So, ang ibig sabihin nun ay servant, no?
So, generic naman na tayong lahat ay tinawag ko ng Diyos para hindi lamang maligtas, kundi maglingkod po sa Kanya. Kaya, may tuturing ho natin ang bawat isang Kristiyano ay isang ministro o servant ng ating Panginoon. Kaya, gayon pa man, no? Kaya kung mag-assume mo tayo ng ganitong uri ng paglilingkod tulad ng magiging tagapaglingkod, kailangan ay taglayin natin itong tatlong mahalagang bagay dito ni sinabi rin ho ng mga apostol na alam natin, it's a God-given title, no? Nanggaling na rin ho ito sa Diyos. Amen. Dapat ay tinataglay natin ang mabuting reputasyon. Ibig sabihin, meron tayong mabuti at magandang patotoo sa lalo na sa loob ng iglesia. Amen. No? Sila rin ay kinakitaan ng pagnanais na maglingkod. No? At pangalawa, sabi, sila ay kailangan puspos ng Espiritu Santo. Okay, mahalaga po kasi yun, no? Upang ang Espiritu Santo ang siyang kanila magiging higit na patnubay, no, with regards sa kanila pong paglilingkod. And they should be wise, no? Sinasabi sila dapat na maging mga matatalino. Okay? Amen. Amen. Okay. So, pangalawa, makakita natin dyan. Sige po. Ito naman yung checklist, no? Mabasa ko natin doon sa sulat ni Paul kay Timothy tungkol sa qualification na dapat taglayin ng magiging isang tagapaglingkod. Okay, kung doon ay 7, kaya irarapat din na sinasabi rin ng Biblia, ito rin yung pinapayo, yung numbers na dapat na maging bilang ng mga tagapaglingkod ay 7. Kaya kadalasan 7, no? Ang normal na sinasabi, kung biblical principle din lamang ang ating hong pagbabatayan. Okay? So sabi riyan, ang mga tagapaglingkod naman ay dapat maging, ano po, unang-una ay men of dignity, no? Dapat siya ay magiging kagalang-galang. Ibig sabihin, they should be men worthy of respect, no? Na dapat na igalang. Okay? Men of character worth imitating, no? Ang kanilang karakter ay karapat-dapat na sundan, no? Kaya nga naituturing ang mga tao pong ito na hindi lamang na sila ay lingkod ng Diyos, no? Na tinawag at nilagay dito sa ganitong posisyon, kundi sila ay mga tao na dapat po nating igalang. Amen. Diyan po tayo. So, dahil na rin sa kanilang mabuting patotoo, ito ang sa bawat isa na kabahagi ng ating pong iglesia na sila po ay ating pong igalang. Okay, worthy of respect, no? So, pangalawa, sabi ay kagalang-galang, tapat mangusap. So, hindi ho double tongue, no? Sige, tuloy natin doon sa sumunod. So, ang isang lingkod ng Diyos ay dapat ay hindi siya double tongue, no? Hindi doble yung kanyang mga sinasabi, no? Yung sinasabing tama, sa kabilang bagay naman, yung sinasabi niya ay mali. Okay? Diyan po ba tayo? Hindi siya dapat slanderer, no? Hindi siya dapat panirampuri. No? Ang isang tagapaglingkod ay dapat hindi siya naninirampuri. Okay? Amin po ba? Hindi rin siya dapat ay machismoso o chismosa. Kasi may mga bagay, mga issues na dapat ay ang mga tagapaglingkod na lamang o mismo siya ay marunong magtago ng mga bagay na mahalaga. Ano po? May mga issues na dapat ay confidential lamang. Amin po ba? Kaya dapat ang isang nagtapaglingkod ay maingat sa kanyang mga pananalita. O hindi siya madaldal. Ano po? Tingnan niyo nga ako yung katabi niyo. Madaldal ka ba? Kaya, so ano yan, no? Kaya nga sinasabi, huwag tayo maging katitisuran ng ating pong kapwa dahil sa mga bagay na ating pong mga sinasabi. Ano po, isa yan sa mga dahilan ng magiging katitisuran ng ating pong kapwa
dahil sa atin hong mga sinasabi. Kaya dapat maging maingat po tayo sa ating mga pananalita. Amin po ba ron? Yan. O saan pa tayo maaring maging katitisuran ng ating pong kapwa sa paraan kung paano tayo mag-isip. Dapat hindi tayo malisyosong mag-isip. No, madalas po kasi tayong madaling humusga, no, batay doon sa mga nakikita natin. No, bagay doon sa mga naririnig natin. Bagay doon sa mga nararamdaman natin. Eh, hindi naman lahat ng bagay na yon ay lagi hong masasabi nating tama. Amin po ba? Kaya maging maingat tayo, no, sa mga bagay na ating po nakikita, naririnig, at nadarama, nang sa gayon na hindi tayo mag-isip ng malisyosong pag-iisip. Okay? Amen po? O saan pa tayo maging titisura ng ating pong kapwa? Sa paraan kung paano po tayo namumuhay. Ano po, dapat yung ating mga ginagampanan, mga tungkulin, especially kung tayo nasa ganitong uri ng katungkulan bilang isang tagapaglingkod o tagapangasiwa, dapat ay meron tayong mabuting patotoo, no, sa loob man ng iglesia o sa labas o saan man tayo naroroon, sa loob ng ating tanggapan, paaralan o saan man tayo naroroon. Mahalaga na magkaroon tayo ng mabuting uri ng pamumuhay. Amin po ba? No, hindi lang namin tayo mga isang tagapakinig lamang, kundi tayo po ay tagapagsagawa ng mga bagay na ating pong mga napapakinggan. Purihin po ang Panginoon. So, dapat sa isang tagapaglingkod, no, na maging maingat tayo, lalo na tayo, pakahirap po niya ng responsibilidad doon yan sa bawat atin ng mga sinasabi. Sabi nga, no, na hindi mo na kailangan uminom pa, no, ng napakaraming dosis ng lasong. Kahit kapatak lang ay supisyente na para pumatay. Ganun din ang nagagawa ng salita. Ano po, kahit isang salita lang, sapat na kapag magwasak ng isang relasyon. Di po ba? Magwasak ng pagkakaibigan. Magwasak ng paging magkakamag-anak. Dahil lang sa isang salita. Amen, no? Mahalaga na maging maingat po tayo sa ating mga sinasabi. Okay? Sapagkat pananagutan natin sa Diyos, no, yung mga salitang walang kabuluhan na mga sinabi ho natin, ano po? Yung mga negative na mga hindi dapat mamutawi sa atin ng mga bibig ay dapat ay pakaisipin natin, maging yan sa mga bagay na yun, pananagutan ho natin yan sa Diyos. Okay? Kaya nga, the greater the responsibility, the greater the accountability. Habang lumalawak yung ating pong responsibilidad, ay ganun din, lumalawak ang ating pong pananagutan. Okay? So, be accountable. Unang-una sa Diyos. Kaya din, be accountable sa ating pong kapwa. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan muna natin si Lord. Okay. Not double tongue, no? Hindi siya slanderer, hindi siya gossiper, no? At marunong siyang magtago ng anumang mga confidential na mga issues. Okay, pangatlo, not addicted to much wine, no? Hindi rin siya dapat ay mga talamak sa na manginginom. Okay? So, kaya pag-iinom ay pinsala rin ho yan sa ating mga kaisipan. Hindi rin kayo makapag-isip ng tama. No? Kapag ikaw ay lasing, yung iba ay umuhugot ng tapang pagkalasing na. Ano po? Anong patotoo ang makikita sa atin, no? Na dahil pa, tayo po yung mga tagapaglingkod, paglinggo, very active tayo sa church, no? Pagdating naman sa ating pamumuhay, active din tayong tanggero. Ano po? Sa ating mga lupon ng mga kasama po natin sa sanlibutan. Amin po ba? Kaya nga sa umpisa pa lamang talaga napakahalaga, no? Ito bang mga tao ito na mga addicted to wine, tapos siya ay isang pinuno ng iglesia, ay pakikitaan ng ganitong uri ng pamumuhay. Siyempre naman hindi. Sa tingin ba natin, gagalang ho tayo ng mga tao na yan? Siyempre hindi. Amin po ba? Yan.
So sa sa buhay, karanasan natin sa sanlibutan, napakarami yung karanasan pagdating dito sa mga ganitong gawain o ng inuman. Ano po? Ano sa inuman, diyan mo kami na pasukan sa iba't ibang trouble ng buhay. No? Talagang halos kami ay mapatay o hindi man kami po ay makapatay. No, dahil no, sa mga lango sa alak eh. No? Kaya sabi, huwag tayong magumon no, sa ganitong uri ng bagay. Ang addiction naman, hindi lang naman sa alak ko yan. Eh, diba? May iba't ibang klase rin ng mga addiction. Eh, di ba? May mga addict sa bisyo tulad ng mga ng drugs, di po ba? May mga addict din ho sa sex, sa mga pornografiya, may mga addict ko din. Kung saan sa mga addiction, no? Sabihin, eh, alipin ka ng mga bagay na iyon, no? Kaya yamang ikaw ay bilang ikaw ay tinubos na ng Panginoon, amen po ba? Ikaw isang mananampalataya, pinalaya na tayo sa ganung uri ng kasalanan nung tayo ho ay sumampalataya kay Kristo. At yan naman yung sinasabi ng Panginoon, kapag tayo pinalaya ng anak, tunay ngang tayo po ay malaya na. Pero wag natin gamitin daw po yung kalayaan na yon upang magpatuloy ho tayo sa mga gawaing makasanlibutan. Amen po ba? No? Wag ho natin maging katwiran ho yun. Patatawarin naman ako ng Diyos eh. Po? Wag natin abusuhin yung kagandahang loob ng Diyos sa atin. Kundi makita ho sa atin na talagang tayo ay buong pusong nagdidesisyong iwanan, talikuran, itakwil ang anumang bagay na alam nating hindi na ho nakalulugod sa ating Panginoon. Amen. Amen po. Okay, tayo ng mga tinawag upang maging tagapaglingkod ng iglesia, mahalaga na rin na itong ating magkaroon tayo ng mabuting patotoo sa mga dati nating nakasama sa inuman. Ano po? Okay? Purin po ang Panginoon. Ngayon po, yung nagsabi sa akin, minsan ako po ay pumunta ron sa aming tambayan doon sa Matahong. No, nung sila ay sa grupo nung nagiinuman ho sila, nung ako po ay dumating, no? At nung sabi ni isang aking kabarkada, na ngayon ay nandoon nakaburol ho siya doon sa Floresco ngayon eh. Sabi niya sa akin, Rek, alam mo, mas gusto ka namin kasama dito kaysa nandiyan ka. Kasi may dadala akong Biblia eh. Okay? So, gayon pa man, no? Sabi ko sa kanya, higit ko kayong mahal. No? Gusto ko kayong akayin kay Kristo. O, at siyempre, hindi naman lahat ng mga pagkakataon talagang makakapag-share tayo sa kanila, di ba? Pero kahit doon sa ganung pagkakataon ay matatag ko pa rin sinabi sa kanila na sila ay aking mahal, no? Nagkanin naman ang aking buhay, nais kong sila rin ay maranasan nila yung buhay na kay Kristo. Okay? Nakakalungkot na namin isipin na maalala ko po yung pagkakataon na yon dahil namatay ho siya noong October 4, no? Na ngayon siya po ay nakaburol doon sa Floresco. Glory be to God. Amen po. At yung aking mga dating mga kabarkada na kasama ko, mga kaklase ko po sa inuman, ay mga namayapa na ho, no? Ay ilan lang ho kami sa grupo namin, mga kabas po namin na nabubuhay na lamang. Okay? So, malabis ay kung di ko rin tinalikuran ng mga bagay na ito, ay marahil isa na rin ho akong no? Napasalamat ako sa Diyos na yung mga pagkakataong ako ay alipin ng ganitong uri ng mga kasalanan, ay hindi ako namatay, no? O napatay nung mga panahon na yon, sapagkat tiyak, no? Na kapag tayo nagpatuloy sa mga ganung uri ng gawain, ay talagang wala ho tayong magiging bahagi sa kaharian ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Amen. Amen. Okay? So, hindi lang double tongue, only not addicted too much wine. Okay. Ano pa rin sa verse 8, sabi niya, not fond of sordid gain, no? Hindi siya maibigin sa salapi. Okay, balikan natin doon sa verse na yon. Balik lang natin. Yan, ang mga tagapaglingkod ay dapat din maging galang-galang, tapat mangusap, hindi lasenggo, at hindi sakim sa
salapi. Okay. Amen. So kaya nga si Paul, sinabi niya rin sa sulat niya kay Timothy, may mga nagpapalagay na ang pagdadagdag ng reliyon ay isang uri para ikaw ay yumaman, no? At may mga taong nagpapalagay po ng ganyan, di ba? Kung gusto mo yumaman, gusto ba natin yumaman? Sabi nung iba, magpastor ka. Di ba? Sabi nilang ganon. So yung katwera nila, no? Magkaroon ka lang ng miyembro na halimbawa ay 1,000. Okay? Yung kaloob nun, piso. Sabihin natin piso, hindi lang magkakaloob ng piso yan. Di ang yayaman ka talaga. Diba? So, may mga nagpapalagay ng ganun, may mga malisyosong kaisipan patungkol sa, lalo na sa mga lingkod ng Diyos. Amen. Andiyan po ba tayo? So ako kung papapayaman, sana nagpatuloy lang ako sa aking gawain na magnegosyo na lang ako. Okay? So hindi ho ito yung paraan para ikaw ay yumaman. Amen po ba? Okay? Amen po? Diyan po tayo. Ang paglilingkod sa Diyos, ang paraan din para yumaman tayo doon sa kawalang hanggan. Amen po ba? At yun ang higit nating dapat na pinahalagaan tayo mga tagapaglingkod at tagapangasiwa ng ating pong iglesia. One of the pitfalls of leadership ay yung pong the love of money. Sapagkat ang pag-ibig doon sa salapi ay isang ugat ng lahat ng uri ng kasakiman. Dahil sa paghahangad na magkamali sa salapi, ay may mga nalayo sa pananampalataya. Amin po ba? Hello, hindi po tayo? Tulad ni Judas. Ano po? Okay? So, nawa ay bilang mga tagapaglingkod, kadalasan ho kasi sila po ay mga tagapag-ingat ng atin ng mga pananalapi, no? Kaya yung buong tiwala ng Diyos at ang sino mang mga sa atin ay nagtitiwala sa mga tagapangasiwa, no? Dito ng mga ating pananalapi sa ating pong iglesia. Andiyan po tayo? Yan. Kaya dapat maging maingat ang mga humahawak po nito, no? Na maging maingat sa lahat ng pagkakataon upang hindi mabulit sa anumang uri ng tukso, no, ng pagkagahaman at pag-iimbot. Glory be to God. Amen. Not fond of sordid gain, no? So, now sa ating paglilingkod, hindi ito ang salapi para doon sa atin lamang tinatanggap, kaya ho tayo naglilingkod. Pero somehow, meron ano yan. Kung bakit mayroong mga manggagawa ng Diyos na umaalis sa ang iglesia dahil hindi sila kayang tustusan. Okay? Isa yun sa mga issue rin, no, kung bakit may mga manggagawa na hindi nagtatagal sa gawain sa paglilingkod. Okay? Kaya nga sinasabi, habang ginagamit mo sa pang-iik ang baka, huwag mo siyang bubusalan. Ibig sabihin nun, ang mga manggagawa ay karapat-dapat na tustusan. Ano po? Andiyan po ba tayo? Kaya wag ho tayong magmenos, no, sa atin ng mga tagapaglingkod o tagapangasiwa. Wag natin silang memenosin. Ano po? Sila ay karapat-dapat na tustusan financially. Amin po ba? Hello? Para sa gayon ay lalo silang lalo silang maging Christian kanilang lalong motibasyon na maglingkod sa ating Panginoong Yesus, no? Although yung mga case-to-case basis, no, kasi pagkat may mga iglesia na talagang hindi naman talagang kayang tustusan ng kanilang manggagawa, nararapat lamang, no? Kung kaya ako ay kahit si Paul, di po ba? Para hindi ito maging hadlang sa kanyang pangangaral ng ebanghelyo, nagtrabaho siya. Ano po? Hello, nandiyan po tayo? So, kahit tayo magtrabaho, no? Nang hindi tayo maging pasanin ng iglesia. Pero kung ang iglesia naman ay kayang tustusan ang ating mga manggagawa, bakit hindi natin sila tustusan ng gusto nang lalo silang maging nagpapapala, no, sa mga gawain ng Diyos. Okay po? Nandiyan po tayo? Okay.
sa verse 9, sabi niya roon, holding to the mystery of the faith with clear conscience, no? Sige, meron niyang verse dito sa verse 9. Kailangan sila ay maging tapat sa pananampalataya. With regards doon sa doctrinal faith, no? Mahalaga po yan, lalo na sa kanilang mga itinuturo. At doon sa kanilang naging saligan ng kanilang pananampalataya at mga itinuturo. So, pag pinag-usapan natin yung salitang faith, marami pong yan eh. No, meron tayong tinatawag na saving faith, no? Meron pananampalataya na nagliligtas, no? Tayo sumampalataya kay Jesus bilang ating tagapagligtas. Ang sabi ng Bible, no, there is only one Savior, walang iba kundi si Jesus. Amen. And through faith, no, by faith alone, through grace alone, tayo po ay may buhay na walang hanggan. That's saving faith. Amen po ba? So meron din tayong tinatawag na healing faith. No, na kung tayo may sakit, karamdaman, tayo lalapit sa Diyos ng buong puso, nagtitiwala sa Kanya, maaaring sa Kanyang looban, tayo po ay Kanya mapagaling dahil sa ating pananalig. That's healing faith. Amen. Naalala ko po yung pinagaling niyang mga paralitiko na iniugusto ng 4 na katao. No? Dahil hindi nila ito mailapit kay Jesus, kung kaya binutas nila, no? Binakbak nila yung bubungan at doon nila inugos yung paralitikong dala nitong kanyang mga kaibigan. At nung doon po makita ni Jesus yung gaano kalaki yung kanilang pananalig. Amen. So, hindi lang siya pinagaling sa kanyang pisikal, kundi higit sa yung kanyang spiritual na karamdaman ay pinagaling ni Jesus. That's healing faith. Amen. Okay? Meron din tayong tinatawag na doctrinal faith. Okay? Yung sinasabi natin, yung saligan ng mga turo, aral natin ng ating paniniwala, na atin yung pinangahawakang mga turo at aral, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen po ba? Doctrinal faith. Isang matibay na masasabi na ang banal na kasulatan ay pinahira ng kapangyarihan ng Diyos at magagamit po natin sa pagtuturo ng katotohanan. Okay? Paano natin malalaman ang isang aral, turo ay kasinungalingan? Basahin natin ang katotohanan. At ang katotohanan na magpapalaya po sa atin. Saan? Sa mga maling doktrina, sa mga maling mga aral, yung mga nakakagista nating mga aral, tinuro sa atin ng ating mga ninuno. Di ba? Hello? So para tayo maging malaya, basahin natin ang katotohanan. Italaga po natin ang ating mga sarili sa katotohanan sapagkat ang salita ng Diyos ay katotohanan. Purihin po ang Panginoon. Amen. Anang sa gayon, hindi ho tayo maligaw. Pang-apat, no? Meron tayong tinatawag na practical faith. Okay? Ang pananampalatayang practical. Ibig sabihin, ang buhay natin, ang lifestyle natin, ay pinangunahan, no, ng direksyon ng salita ng Diyos. That's practical faith. Amen po ba? Kaya nga sabi ni Paul, nabubuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos at hindi sa mga bagay na nakikita. Okay? Nakuha niyo po? So, yun ang kailangan tapat sa pananampalataya. Sa doktrina naman yan, sa turo man yan, dapat ay meron tayong tapat bilang tagapaglingkod, meron na tayong malalim na pag-uugat. Ano po? Lalo na sa mga turo po ng Biblia. Okay po? Wala na, okay? Okay. So, the mystery, no? Yung sinasabi roon na mystery, na yung mga lihim na panukala ng Diyos, no? Na siyang inihahayag po sa atin. Ngayon, hindi na ito misteryo sapagkat ito po ay ni-reveal na, no? It's not just a mystery, hindi na misteryo. Noong una, sabi, yung ito ay hindi ho nakita ng mga propeta, bagamat ginahayag po nila ito. Pero gayon pa man, ni-reveal ito sa atin ng Diyos sa pamamagitan po ng ating pong Panginoong Jesucristo. Yung panlihim na panukala na yun, na pag-isahin kay Kristo, hindi lang yung langit at lupa, kundi ang mga Hudyo at mga Hentil na kanyang bibigisin sa isang katawan na walang iba kundi ang kanyang iglesia. So, yung connection na yun, kung paano dapat naunawaan yung malalim na misteryong ito
na inihayag ng Diyos, no, sa pagitan ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga salita, ay dapat na taglayin ng isang tagapaglingkod. Amen. Okay? So, na ating ipinapahayag, di ba? Paano mo ipapahayag ang kaligtasan, gayong ikaw mismo, hindi mo matanggap na ikaw ay ligtas. Okay? Meron po kasing ganun eh. Nag-share ka ng kaligtasan, gayong ikaw, hindi mo matanggap na ikaw ay ligtas. Hello, amin po ba? At hindi rin natin pwedeng iabot sa iba yung wala tayo. Di ba? So, gayon din, no? Ang bawat isa sa atin, lalo na ang ating mga tagapaglingkod, kailangan sila maging tapat sa pananampalataya na ating ipinapahayag at may malinis na budhi. Wala pong bumabagabag sa atin. Purihin po ang Panginoon. So, they should be tested, no? Dapat silang subukin. Hindi yung basta lalagay mo lamang sila roon. Okay? Amen. Kaya, kung meron mang mga nakakilala doon sa mga unang mga pinili, di ba? Tulad ni Esteban, Nicanor, di ba? Timon, di ba? Felipe, yung mga 7 tagapaglingkod na sinabi po ng mga apostol sa kanila, na pumili kayo sa inyong mga kasamahan. Ibig sabihin, sila yung mga higit naman nakakita, nakakilala sa mga ito. Okay? At naniniwala ho tayo na dumaan na ho sa ganung uri ng pagsubok. Hindi lang natin kung gaano yung span ng kanilang pakakita mula nung utusan sila ng mga apostol na pumili sila. Pero gayon pa man, naniniwala po tayo na sila ay nasubok na. Ano po? Dahil yung 3 mga katangian dapat taglayin ng kanilang magiging mga tagapaglingkod ay kilala. Di po ba? Sinabi rin, lalo na po si Esteban, na kilala na puspos ng Espiritu Santo. Amen. Kaya nga sila ho ay naging karapat-dapat na lumagay po roon. Okay po? Diyan po tayo. Kaya kailangan subukin muna. Hindi yung siya'y isang bagong mananampalataya. Dapat hindi siya new convert. Katulad din ng tagapangasiwa. Hindi siya dapat mag-a-assume ng leadership kung siya po ay isang bata pa sa pananampalataya. Kailangan, no? Unang-una nga, may malalim na siyang pagkakilala sa ating Panginoong Yesus, no? Kinakakitaan ho siya ng mga uri ng paglilingkod, no? Na kung saan ay ginagamit niya, no, yung kanyang mga kaloob. Amen. Sa kanyang pagkakatuklas ng kanyang kaloob, ginagamit po niya sa paglilingkod. Purihin po ang Panginoon. Okay? Subukin mo na sila. At kung mapatunayan sila'y karapat-dapat, saka sila gawing mga tagapaglingkod. Okay, sa mga nagdaan ho nating pagpili ng ating maging tagapaglingkod, dumaan na ho sila sa selection committee. Ano po? Kaya bago po na tayo sila i-present po rito, sila po ay mga nasubok na. Ano po? O yung mga nahirang naman mga tagapaglingkod, wag nyo naman maliitin nyo yung sarili. Ano po? Dumaan naman din ho kayo sa pagsisiyasat ng mga inyong tagapangasiwa. Kung kaya't kayo po ay wag nyo isipin na hindi kayo karapat-dapat. Ano po? Amin po ba? Ang Diyos ang siyang naglagay po sa atin yan. Ituring ho natin, ang Diyos ang siyang naglagay po sa atin yan. Kaya dapat din ho nating seryosohin. Ano po ang atin ng paglilingkod? Lalo na't mag-a-assume ho tayo ng higit na responsibilidad, no, ay tiyak na mas malaki rin ho ang hahanapin po sa atin ng Diyos. Okay po? Ang mahalaga, gawin ho natin yung pinakamabuti, no? Suga natin na yung ating pastor ay atin nung suportahan. Amin po ba? No, later on, baka mula na rin sa atin ang siyang maaaring tumayo pa rito sa mga darating na mga panahon. Hindi natin alam. Ano po, mula na rin sa inyo ay sisibol ang ating magiging manggagawa at magiging tagapangasiwa ng ating pong iglesia sa The Lord Our Peace. Amen. Lagi lang natin taglayin yung mga 3 mahalagang bagay po na yun. No? Kailangan tayo po ay meron pong mabuting patotoo, kaya ingatan ho natin ang ating mabuting patotoo. No? Tayo po ay patuloy na mapuspos ng Espiritu Santo.
sapagkat ang Espiritu Santo ay nagbibigay ho sa atin ng kapangyarihan, ng authority. Amen po. Okay? Upang tayo po ay maging matatag, matapang, no? Lalo na sa pangangaral ng salita ng Diyos. Okay po? Upang sila maging karapat-dapat at saka sila gawing mga tagapaglingkod. O, patayin pa rin yan, no? Para sa puri ng ating pagpili po ng ating pong magiging tagapaglingkod. Okay pa po yung tagapangasiwa doon sa tagapaglingkod. Amin po ba? Ang tawag po sa tagapaglingkod ay mga diakono. Diakono, ibig sabihin po noon ay servant. Purihin po ang Panginoon. So, ano pa? Dapat din ang kanilang mga asawang babae ay kagalang-galang. Ano ibig sabihin nun? Kaya hindi naman, ang kanilang mga asawa ay dapat maging kagalang-galang. O sabihin, may marubuti rin naman pong reputasyon. Amin po ba? Ibig sabihin, katuwang, no? Ng kanilang asawa sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Ng suporta sa kanilang asawa na naglilingkod sa iglesia. Sabi, hindi mapanirang puri. Kapag nagkaroon ka ng asawang ganito, tapos ito naglilingkod sa iglesia. Okay. Amen. Diyan pa ba tayo? Dapat hindi tayo mapanirang puri. Ano na, applicable naman yan sa lahat sa atin. Amin po ba? Yan. Huwag nating gamitin sa negatibong paraan ng ating pong mga bibig, no? Lalo na sa paninira sa ating pong kapwa. Purihin po ang Panginoon. Amen po? Yan. Ano pa? Dapat siya ay maging mapagtimpi. Hindi siya impulsive, no? Lalo na sa mga decision making, no? Hindi tayo dapat na pabigla-bigla. Dapat ay tayo ay nag-iisip na mabuti, no? Alam niyo po, pag tayo po ay galit, wag ho tayong magdidesisyon ng ano. Lalo na mabigat yung ating didesisyonan. Amen po ba? Diyan po tayo? Yan. Para sa ating lahat yun, no? Pag ikaw ay mainang ulo, huwag kang magdidesisyon agad. Hindi, alis na ako sa iglesyang ito. Di ba? Minsan, nakakapagbito tayo na, ayoko na rito. Diba? Kakainis. Ang init-init. Ang init-init. Amen. Nandiyan po ba tayo? So, be calm, no? Huwag tayong, lalo na tayong mga tagapaglingkod. Tayo dapat na maringgan, no? Ng mga ganung uri ng mga salita, no? Na may makakapakinig sa atin. Okay po? Nandiyan po tayo? At tapat sa lahat ng bagay. Glory be to God. No? Yan man sa aspeto ng paglilingkod, yan man sa aspeto ng pananalapi, o sa anumang bagay, akakitaan ho tayo ng katapatan. Yung sinasabi nating integridad. Pag sinabi natin integridad, yung wholeness, no? Yung sa kabuuan. Tayo po ay nagiging tapat. Purihin po ang Panginoon. Amen. Naalala ko po isang kwento patungkol po roon sa isang magkasama, no? Isang lalaki, isang babae. At nung sila po ay magutom, ay pumunta ho sa isang fast food chain, no? Upang bumili ho ng pagkain. No? Napagkasundo na lang, i-take out na lang ho yung kanilang bibiling pagkain. No? Doon na lang daw po sila kakain sa kanilang sasakyan. So matapos po yung, nung sila po ay makabalik na doon sa kanilang sasakyan, laking gulat ho nila na yung laman nung kahon ng pagkain na sa kanila pong inaakala, ay laman ay napakalaking halaga ng pera. Nagulat sila. No? Kaya sabi nila, ibalik natin. Ibalik natin ito. Hindi atin ito eh. Okay? So doon sa pamamagitan noon na pinakita ho nila yung kanilang katapatan. Ano po? At bumalik ho sila doon sa kanilang pinagbilan. Sinabi nila, mali po yung inyong naibigay sa amin. At tuwan-tuwa naman po yung manager. Siyempre naman, kasi yung pala eh, pasweldo. Doon sa kanilang mga kawani. Tuwan-tuwa ho yung siyempre, naibalik nila na wala hong nagkulang, hindi yun. Walang labis, wala hong kulang. Binalik ho nila ng buo yung perang kanila pong
nakakuha, nasa kalapag-aakala ay pagkain. Kaya sabi ng manager, teka ho, kailangan maano ho natin ito, maisa-publiko ho natin ito. Oh, teka ho, at kayo pa may ma-interview. No? At kukunan ho namin kayo para sa kapakanan ng mga nakakaraming makakapanood, check na marami pong magiging inspirasyon ang inyong ginawa pong ito, sabi nung manager sa kanya. Ay, wag na po, wag na po. Wag na po kayong mag-alala. Okay na po yung sapat na kami po ay naibalik po namin yan. Hindi po. Nakipagpilitan po yung manager. Hindi po. Kailangan po natin maisa publiko po itong ginagawa po na inyong kabutihang ito. Hindi, wag na po, sabi, katatanggi. Sabi nung tumatanggi, nilapitan niya yung manager. Wag na po. Bakit po ayaw ninyo? Kasi yung babaeng kasama ko, hindi ko naman asawa eh. Okay? Siguro sa iba, nakakalam na itong kwentong ito, pero katotohanan naman nangyayari ho yan. Amen po ba? Maaaring ikaw ay maging tapat sa isang bagay, pero sa kabilang bagay ay hindi ka tapat. Tapat ka sa pera, sa issue ng pera, pero sa iyong asawa ay hindi ka tapat. Diyan po ba tayo? Yun yung sinasabi, magiging tapat ka sa lahat ng bagay. Amen po. Glory be to God. So, next, sabi roon. So, a husband of one wife. Okay. Ang tagapaglingkod ng iglesia ay dapat isa lang ang asawa. At maayos mga siwa ng kanilang anak at sambahayan. It's a small unit, no, ng ating society, which is our family. Gano'n nga po ba na dapat ay meron tayong mabuting patotoo sa ating home pamilya. Amen po ba? Kumusta na ho yung ating pamilya? Ikaw ba, bilang tagapaglingkod ng iglesia, ay isa lamang ang iyong asawa? O yung kasama mo ngayon ay hindi mo asawa? Okay, marami pong issue mga ganyan, no? Na kung saan ay, kung mag-a-assume tayo ng leadership, no? Mahalaga po itong aspeto pong ito na atin pong kino-consider. Amen po ba? Ito naman po ay biblical. Ano po? Diyan po tayo. Huwag po tayo masasaktan kung meron man bagay na maaring isang paraan yan para tayo po ituwid ng Diyos sa ating mga maling pamumuhay. No? Alala ko nga po lagi si ating kapatid na Connie Reyes. Ano po? Nung mapagtanto siya yung makakilala sa Panginoon at naunawaan niya na yung kanyang pakikisama kay bossing ay mali. Ano po? Kaya nagdesisyon ho siya na siya po ay pumaklas. So, ano ho yun? Mabigat na decision po yun. Lalo't kung sa loob na maraming mga taon na kayo po ay nagsama, yun yung mapagtanto na hindi yon ang kalooban ng Diyos. So, it's a matter of decision. Ano po? On her part, no? Pero isang matatag na desisyon ng kanya pong ginawa. At yun naman ay lagi niyang pinapatotoo na kailangan niyang bumaklas alang-alang sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Kasi magiging mas malaya ka, no? Na makapagpapatotoo kaysa nagpapatotoo ka na meron kang ganung uri ng pamumuhay. Amen. Ano po ba ang gusto natin? Malugod ang tao? Malugod ang ating mga sarili? O malugod ang ating Diyos? Yun lang naman natin magiging pagpili. Amen po ba? Ikaw, bilang isang tagapaglingkod, no? Dapat ay meron ka lamang isang asawa na dapat ay supportive din sa iyo, lalo na sa paglilingkod sa Diyos, sa iglesia, at maayos mga siwa ng kanilang mga anak at sambahayan. Ibig sabihin, okay, dahil mas malawak ito, okay, kung doon sa napakaliit na bahagi lamang ay hindi nating magampanan, no, yung atin hong mga tungkulin bilang mga magulang, paano tayo magmamagulang sa napakaraming magiging ating mga anak? Amen po? Na po tayo? Wala nang amen. Okay. So, deacon, checklist of qualifications, no? A good managers of the home.
So alam naman natin, manager lang tayo mga magulang. Kahit tayo rito, we are also considered managers, di po ba? Tayong mga tagapangasiwa, tayong tagapaglingkod, we are only considered managers, no? We are not the owner. Amen po ba? Hindi tayo ang may-ari ng iglesia pong ito. Okay, sino po may-ari ng iglesyang ito? Okay, amen. You know, para hindi tayo maparol. Alam natin kung saan tayo, ang ating mga hangganan, at malalaman din natin, no, maunawaan natin kung hanggang saan lang dapat tayo lumagay. Okay? Good managers of the home. Next, sige po. Diyan po kayo, ha? Sa ano pa rin tayo, no? Nandito na tayo sa pangatlo. Hindi respect and reward. So, ang mga tagapaglingkod, dito po, tingnan po natin, na maging tapat sa kanilang tungkulin ay, nagkakamit ng paggalang ng mga tao. Tingnan niyo po yun. Kasi, aanihin natin yun eh. No? Yung paggalang sa sa atin bilang mga lingkod ng Diyos. Ito yan. Amen po ba? Dahil sa nakikita ko sa atin. Kaya, maging mabuti tayong ehemplo. Amen po ba? Magiging mabuti tayong influencer. Amen? Sa loob man ng ating iglesia o saan man tayo, maging mabuti tayong mga influencer. Okay? Nagkakamit ng paggalang ng tao at nagkakaroon ng malaking tiwala dahil sa pananampalataya kay Kristo Jesus. So ano po ba ang ating magiging pakinabang po roon? Di ba? Ito hindi nababayaran ng pera ho ito eh. Amen po ba? Hindi nababayaran ng pera ho yan. Yung ginagalang ka ng tao. Amen po ba? So, salamat sa Diyos, no? At ito ay ating patuloy na limiin sa buhay natin, lalo na tayo sa mga darating na mga panahon, baka isa tayo sa mga tawagin din ng Diyos at ilagay tayo ng Diyos sa iglesia pong ito bilang mga maaring tagapangasiwa o maaring maging tagapaglingkod ng ating pong iglesia. Okay? Bagamat tayo maliit, no? May tuturing naman ho natin ng ating iglesia sa the Lord our peace ay tunay na pinagpala ng Diyos. Amen. Nakakaisa po tayo ron. Kaya panatiliin natin ang ating pagkakaisa sa kabila ng ating mga pagkakaiba-iba, ng ating mga pananaw, ng ating mga saloobin, na mabigis tayo sa isang diwa ang pagkakaisa natin ng ating pananampalataya kay Kristo, no? Mabigis tayo ng isang espiritu, yung espiritu na magbubuklod sa atin para sama-sama ho tayong naglilingkod ng malaya, no? Malaya sa anumang unang mga alalahanin, malaya sa anumang uri ng mga samaan ng loob, kundi tayo ay nabibigkis, no? Sa pag-ibig ni Kristo, no? Sa kanyang pagmamahal, at yun din naman ang siyang atin nung maibibigay sa bawat atin nung mga kaanib. Purihin po ang Panginoon. Sige po. Meron pa ba? Wala na. Tapos na. Okay, naway, meron po tayo natutunan ngayon pong araw na ito. Amen po ba? No, ito po para rin sa atin lahat. In general, tayo po yung mga ministro ng Diyos. O kung mag-assume man tayo ng greater position, no? Kung nilalagay man tayo ng Diyos doon, isunod natin na ito ay isang malaking responsibilidad na dapat po nating seryosohin, pagbutihin, no? Sapagkat maging tapat tayo sa lahat ng panahon at pagkakataon. Sapagkat yun naman ang ihahanapin ng Diyos sa atin, na masabi niya na tayo naging tapat at naging mabuting kanyang mga lingkod. Okay po? Sige po, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, muli po kami nagpupurit, nagpapasalamat sa iyong mga salita, Panginoon, na patuloy pong gumagabi po sa amin upang kami po ay makapamili, Panginoon, ng tama, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Lalo na po sa aming mga magiging mga tagapaglingkod. At salamat sa kanilang buhay, Panginoon, na nakakitaan din po namin sila, Panginoon, ng mga uri ng karakter, Panginoon, na may binabanggit sa iyong mga salita. Panginoon, dalangin po namin sila sa iyo, na sila ay maging mabuting mga impluensya pa rin, Panginoon, hindi lamang sa amin, kundi maging sa kanilang mga personal buhay, sa kanilang sambahayan, sa kanilang tanggapan, at sa kanilang mga paaralan, kung sila man ay mga nagsisipag-aral pa. Tulungan po ninyo na magkaroon sila, Panginoon, ng ganitong uri ng karakter, Panginoon, o Diyos,
nasa loob man sila ng iglesia o nasa labas ng iglesia pong ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagpapala po ninyo sa aming church, Panginoon, sapagkat kayo pala ang pumipili ng iyong mga tagapaglingkod, Panginoon, at tagapangasiwa ng iglesia pong ito. Nawa sa mga darating pong mga panahon, kung kami man ay mawala sa mundong ito, Panginoon, natapos na yung aming mga misyon, O Diyos, ay naniniwala kami na meron at merong sisibol at meron po kayong mga itatayo pa, Panginoon, na magiging tapat at magiging mabuting iyong mga tagapangasiwa at tagapaglingkod, Panginoon. Salamat po, aming Ama, na kami ay mabigkis, Panginoon, ng iyong pag-ibig, Panginoon, sa isa't isa, Panginoon. At patuloy na nawa ito ay masamyo, Panginoon, ng mga taong hindi lamang sa loob ng iglesyang ito, kundi maging sa labas ng iglesyang ito, ng lugar na ito, at sa mga lugar na kung saan kami po ay pong itatayo at ilalagay, Panginoon, ang aming malahamuyak na samyo ng iyong pag-ibig, ng iyong kabutihan, katapatan, Panginoon, ang siya nawang patuloy na mahayag at makita sa aming pong mga buhay, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat po, Panginoon. And we bring you back all the praises, glory, and honor. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen.